Nga po pala kuya, nasan po pala si tatay? Maaga ng alakal. Bon, bilisan mo na, Bon. Baka malit ka. Makakatid pa kita. Bon, bilisan mo na. Baka malit ka pa. Tama. Bon, bilisan mo umuwi ah. Ako naman gagamit sa sapatos. Ako naman yung papasok. Sige kuya, saan po ba tayo magkikita? Dun, sa tindahan nila Ate Milo. Bon, huwag mong kalimutan ha. Doon kita hintay sa tindahan nila Ate Milo. Sige po kuya, bibilisan ko po. Bon, na lang. Bon, aral kang mabuti ah. Para matulungan natin si tatay paglaki natin. Sige po kuya, para kay tatay. Please, pasok ka. Pasok na po ako kuya. Anong oras na kaya? Siguro naghihintay na sumumbong sa tindahan. Gusto nga ako. Kaya anong oras na po? 11:30 na. Sakto, labasan na nila Bonbon. Kaya sige po, salamat. Sige. Nasaan na kaya si kuya? Siguro di pa pasok kuya. Kuya, Bon, ayun ka pa dyan? opo kuya. Hindi ko kasi alam kung anong oras na kaya natagalan ako. Okay lang po yan kuya. Ang importante, makapasok ka lang po. Bon, yan mo yan oh. Para malagay ka na itong mga notebook ko. Bon, tsaka Bon yung sapatos. Agad mo yan kaya baka ako naman yung mali. Kuya, ito na po yung sapatos. Ito, ako na magamit bahala, medyas. Bon, dala mo na yung gamit mo. Si tatay, baka parating na rin yun. Sige po kuya. Kuya, kumain ka na po ba? Maya na lang ako pag-uwi. Maya na lang ako kain. Sige na po, pasok na ako. Sige po kuya. Okay, nandiyan ka na po pala. Oo nak, nandiyan ka na pala. Ano si Bullet? Pumasok na po. Ganun ba? Kumain na kaya yun? Mamaya na lang daw po kakain si Kuya Bullet. Ganun ba nak? Sige nak. Sipag nyo talaga nak, ano? Kahit ganyan sitwasyon natin. Kahit wala laman yung tiyan nyo, ang gagawa niya pa rin pumasok sa eskwelahan. Box lang yun tay. Ang importante makapag-aral kami. Sige na nak, magbihis ka na ron. Kasi kasuhin mo na itong mga kalakal para maibenta ko na. Para makakain na lang tayo ha. Oh, Bullet! Nandiyan ka na pala. Ano po? Kumain ka na ron. Hindi ka pa kumakain, may noodles ko na tsaka kanin. Hindi tay, busog pa po ako. Deliver po ako ng mga kaklase ko. Buti nga tay, yung mga mabait po akong kaklase. Alam po kasi nilang wala akong baon, tsaka sinabi ko na rin kung wala pa akong kain. Ano ba nak? Buti na lang nak, yung mga klase kang tumulong sa'yo, no? Nga po tay. Sige na nak, magbihis ka na ron. Para makakain ka na mamaya. Sige po tay. Mga anak, pasensya na nga pala kayo ha. Hindi pa kayo mabilan ng sapatos at saka bag. Wala pa kasi mo si tatay. May hina pa yung kalakal. Pero hayaan nyo, pag siniwerte si tatay, ibilang ko yun ng sapatos at saka bag. Ha? Okay lang yun tay. Importante makapag-aral kami ng maayos. Okay lang yun tay. Mahalaga makapagtapos kami ng pag-aaral. Kahit sobrang hirap ng buhay natin. Anak, basta mag-aaral lang kayo na mabuti. Para sa pangapangarap nyo, ha? Nako, suot mo na yung uniform mo. Saan? Nak, nag-aaral ka na mabuti, ha? May kinigalaga sa teacher mo. Opo tay, mahirap kasi lumaki na walang pinag-aralan. Yun naman, anak. Kaya nga kayo pinag-aaral, para makatapos kayo. Kasi mahirap na walang pinag-aralan. Magagaya ko yun sa tatay nyo. Hindi na katutularan. Basta malaki ka lang mapasok araw-araw, ha? Opo tay. Suot mo sa paros mo. Isa ba? Okay na. Bullet, anak! Po? Hanad ko muna si Bon mo sa paaralan, ha? Sige po tay. Diretso na rin ako sa pangangalakal. Opo. Aga ako na lang umuwi para makakain ka muna mamaya tanghalian bago ako pumasok, ha? Sige po. Tara na, Bon. Ingat po tay. Sige.
Bon, tulad na pinangako mo sa akin ha, mag-aaral ka na mabuti. Opo, tay. Saka agahan mo rin mamaya. Nga pala nak, saan kayo magkikita ng kuya mo? Yun po sa tindahan nila Ate Milo. Ganun ba? Sige na nak, masok na. Uy, tignan nyo! Yung tatay ni Bonbon nagbobote. Uy, Bon, ayun ba yung tatay mo? Nagbobote? Ayos lang, at least trabaho ng tatay ko marangal. Bakit? Wala namang ginagawa mo sa inyo ng tatay ko. Umalis na nga kayo. Bon, hayaan mo na sila, Bon. Hayaan mo na kung ng mga sabihin nila sa akin. Tanggap ko naman lahat yun eh. Sige na, masok ka na nak. Ayan. Mama. Pabulit. Kumain ka na ba? Di pa po tayo eh. Ikaw po tayo, kumain ka na po ba? Di pa nga rin nak eh. Tara po tayo, sabay na po tayo kain. Sige na, sabi na tayo. Wait lang, kakain ako ng makakain natin. Ay, Dali, tara. pasok na po ako. Baka po kasi naghihintay na si Bonbon kila Ate Milo. Kapalit pa po kami ng gamit. Sige anak. Mag-ingat ka sa paralan ha. Apo. Ito nga pala yung baon mo. Nak, sesya na nga pala nak ha. Kung hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayo mabili ng mga gamit niya sa paralan. Wala pa kasi pera talaga si tatay. Kaya mo nak, malapit na naman bakasyon nyo eh. Tsaka malapit na sa Pasko. Kaya mo nak, promise ko sa inyo, bago dumating ang Pasko, ibilang ko kayo ng gamit ni Bonbon. Para pagpasok yung susunod na taon, bago na yung mga gamit yung pagpaaralan ha. Sesya na talaga nak ha. Okay lang po yun, tay. Mahalaga po, may nagagamit kami ni Bonbon. Tay, ito na po ako. Pasok na po ako, baka naghihintay na po si Bonbon. Sige nak, mag-ingat ka. Sige po. Uy, pasensya ka na. Bakit pakas kami ni tatay eh. Okay lang yun, kuya. Oy, ito sapatos. Ilagay ko lang yung gamit ko sa bag mo. Bono, chinelas, para makauwi ka na dun. Nandun na rin si tatay. May ulam na rin dun. Kuya, anak kong ulam. Nandun sa bahay, sardinas. Pinirahan ka na namin ni Papa. Sige na, Bono, umalis ka na dito. Ako naman yung papasok. Umuwi ka na dun. Sige po, kuya. Aral ka mabuti. Tay! Nak, dala na pala. Mama po. Nak, kumain ka na doon, nak. Niluto ako doon sardinas. May kanan na rin doon. Kumain ka na muna doon. Papahinga muna ako, nak. Pagod ako kanina sa pangangalakal ko eh. Palalit na din pa ata ako. Sige na, kumain ka muna doon. Pala, anak. Si Bullet ba pumasok na? Opo, tay. Nagpalit na rin po kami ng sapatos at saka bag. Sige na, nak. Kumain ka na ron. Tay, pwede po muna ako lumabas. Maglalaro lang po kami ng kaibigan ko. Saan ka naman maglalaro, nak? Diyan lang po sa court. O sige, nak. Basta, bilisan mo lang ha. Umuwi ka agad pagtapos maglaro ha. Sige po, tay. Salamat po. Tay? Tay? Anak, dito ako sa kusina, anak. Tay, mana po? Ay, pala. Mukhang masarap ka niluluto mo, tay ah. Oo, nak. Ginis ako yung sardinas. Tapos nilagyan ko na rin ng talbos. Tay, Para mag- paborito ka, tay ah. Oo naman, nak. Kaya ganito niluto ko ngayon eh. Sige na, magbihis ka na ron. Sige po, tay. Nga pala, nak. Kuwagapin ka pa rito pagtapos magbihis ha. Apo. Para sabay tayo makakain. Sige po. Tay, oo nga po pala. Last day na po namin sa Webes. Tapos po sa Biyernes naman, Christmas party po namin. Sasali po ba kami, tay? Okay, bahala na kung gusto niyo sumali. Kaso, ang problema nga lang natin, wala kayong maayos sa damit na susuotin, taka sapatos eh. Wala pa kasing pera si tatay pambili. Huwag na lang po kami sumama, tay. Tulungan ka na lang po namin sa pangangalakal niya. Ako din po, tay. Sasama po ako sa pangangalakal niya para makatulong ako sa inyo. Ganun ba, mga anak? Mabait nyo talaga, no? Swerte ko talaga sa inyo. Yan nyo, mga anak. Pangako ni tatay sa inyo. Makakaahon din tayo sa hirap. Yawa naman yan, Diyos eh. Basta, tuloy lang tayo sa magsisikap natin sa buhay. Basta kayo, mag-aaral kayo na mabuti ha.
Para pag nakapagtapos kayo, katapad yung mga pangarap nyo, pangako ko sa inyo mga anak, kahit ganito lang yung buhay natin, pipilitin ko pagtapusin kayo ng pag-aaral para sa mga pangarap nyo. Ano mga anak? Sama ba kayo sa pangalakal? Opo, tay. Sama po kami ni Bonbon. Murado kayo ha? Opo. Mga anak, di ba kayo nahingit sa mga classmate nyo? Sila nag-Christmas party tapos kayo sasama lang kayo sa pangalakal. Di naman po, tay. Mahalaga po, tay. Nakakatulong po kami sa inyo. Di kami dapat maingit dun, tay. Importante, nakakatulong kami sa inyo. At magkasama-sama tayo. Oo nga, tay. Malay mo po, susunod na taon, gumaan yung buhay natin. Pwede makakasama kami sa Christmas party. Kaya mo nak, isikapin ko pa rin pagandahin yung buhay natin nak. Para sa susunod na taon, makasama na kayo. Para sa ngayon, tiis-tiis lang muna tayo ha. Sige po, tay. Tara, tay. Tara, Mga lakad tara. po tayo. Bud, nakad na bud. Di... Anak, di ba kayo nahihiya sa pwedeng sabihin nyo ng mga classmates sa inyo? Na nangangalaka lang tayo? Hindi naman po, tay. Parang naman po ginagawa natin eh. Tsaka, hindi naman po tayo nagnanakaw. Wala naman dapat tayong ikahiya, tay, kasi wala naman tayong ginagawa masama eh. Swerte ko talaga sa inyo mga anak mo. Tay, doon ang mga kalakalo. O tara anak, punta natin. Tara natin, tay. Tay, katay dito, tay. Nak, Tay, dami kalakal tayo. Swerte talaga dito, tay, pag ganito yung pwesto. Yun, Tapos ang daming kalakal mo, tay. Nak, lagyan mo dito. Tay, lagyan mo yun dyan lang. Nak, ayun pa sa dulo, ang dami oh. Tara, punta natin. Tay, daming kalakal tayo. Swerte talaga, tay, pag ganito yung Bun, pwesto, wala tay. yung bun, ang laki niyan eh. Marami tayo nito siguro. Masarap ulam natin mamaya. Sigurado Ano yun na. tayo? Manok tayo, chicken tayo. Masarap yun basta tayo. marami tayo. Ito tayo, ang dami dito tayo. Ayun na, ang dami. Dapat namin yero. Mga anak, nakabangsiksi tayo. Malaki-laki na to para mabili mo ng gusto mong ulam. Tay, ako na lang bibili ng ulam, tay. Oh, ito na. Ipinirito manok sa baba. Sige na, kuha ito 60 oh. Mabili mong ulam mo yun ha. Ibili na ako ng bigas nak para makapagsakin na rin ako pag uwi mo ha. Sige po, tay. Ito na po ako. Ingat po Ingat kayo. ka. Sen, kamusta na kaya ang kapatid natin, pati mga pamangkin natin? 6 na taon na rin nakakalipas, no? Kamusta na kaya sila doon? Siguro okay lang doon sila, kuya, kasi nasa Maynila naman sila eh. Siguro maganda na yung buhay nila doon. Alam mo naman, doon sa Maynila, doon maraming trabaho. Sen, gusto ko silang bisitahin, pati mga pamangkin natin. Siguro malalaki na yung mga yun. Yung address ba nasa iyo pa, yung binigay nila? Oo, kuya, tinabi ko yung address nila. Mamaya tignan na lang natin pagkatas natin kumain. Sige, gustong-gusto ko kasi silang makita eh. Tama yun, kuya, kasi magpapasko na para makasama rin natin sila. Oo, kasi para maano naman tayo, mabuo naman tayo. Sige, tama rin yun para buo yung pamilya natin ngayong darating na Pasko. Kuya, dito pala yung address nila sa Maynila. Ano, kailan mo balak pumunta? Gusto ko sana sa next week, punta na natin sila eh. Sige, mag-i-schedule na lang ako ng leave ko para makapunta tayo sa Maynila. Siguro naman maganda yung kalagayan doon nila Deo. Alam mo namang masipag din si Deo, di ba? Sana nga, Sen, maganda kalagayan nila doon. Sigurado yun. Sen, tara na. Tapos ka na ba dyan? Oo, kuya, wait lang. Palabas na ako. Okay, tara na. Sana, Sen, mahanap natin sila. Oo naman, kuya. May address naman na binigay. Saka nagtanong-tanong naman ako. Okay, tara. Pagtanong na lang natin. Sure mo. Magtanong-tanong na lang tayo, kuya. Alam ko kasi, dito na yung address eh. Baka malapit na yung bahay dito ni Deo. Sige, Sen, magtanong tayo sa babae. Ate, pwede pong magtanong? Ano yan? May kilala po ba kayong Deo? Deo? Ano apelido? Bantilio po.
Deo Bantillo. Ay, may dalawang anak. Yung Opo, nangangalakal. sir. Opo. Kaano-ano niyo siya? Kapatid po namin siya, te. Dito siya nakatira, oh. Diyan, oh, pagliko sa unang kanto. Kilala naman siya dyan, kasi nangangalakal siya. Sige, te. Salamat, te. Salamat po. Saka saglit lang pala. Alam niyo yung dalawang pamangkin niyo? Nagpapalitan na ng gamit para makapag-aral. Kuya, ngayon ka pa dyan? Opo, kuya. Hindi ko kasi alam kung anong oras ko, nakatagalan ako. Okay lang po yan, kuya. Ang importante, makakata ka lang po. Ma'am, yan mo yan, oh. Para malagay ka na itong mga notebook mo. Ma'am, tsaka dun yung sapatos. Sige, pagawin natin, baka ako naman yung mali. Kuya, ito na po yung sapatos. Ito, ako na magamit bahala kay Jax. Dala mo na yung gamit mo. Si tatay, baka parating na rin yun. Sige po, kuya. Kuya, kumain ka na po ba? Bahala lang ako pag-uwi. Bahala lang ka. Sige na po, pasok na ako. Sige po, kuya. Kung ako sa inyo, isama niyo na lang yung sa probinsya. Kasi pag pa naman mag-aaral ng dalawang pamangkin niyo. Saka kawawa rin ang buhay nila dito. Sige, te. Ganun lang ang gagawin namin. Salamat po. Dito na kami. Dito na po Sige. kami, te. Salamat Sige. po. Grabe naman pala yung kalagayan nila Kuya Deo dito sa kayo mga pamangkin natin po. Sobrang hirap naman pala ng buhay nila dito sa Maynila. Tama lang talaga na isama lang natin sila sa probinsya. Oo nga, Sen. Kausapin natin si Deo para isama na nga sa probinsya. Oo kuya, isama lang natin sila sa probinsya. Maganda naman na yung trabaho ko. Saka mapag-aaral ko ng maayos yung dalawang bata doon kaysa dito. Oo, kawawa yung mga pamangkin natin dito. Tara kuya, bilisan na natin. Gusto ko na makita sila Deo. Tamang-tama, may tambay doon kuya. Tanungin natin kung ano niya yung bahay ni Deo. Tara, punta na tayo. Kuya, alam niyo po ba kung saan nakatira si Deo Bantillo? Ay, yun din, Teo. Sa misarang bahay na, no? Sige po, salamat kuya. Dito na kuya. Anak, kapasko na, no? Ano ba gusto niyo sa Pasko? Sapatos na lang po tayo, tsaka po bag. Para di na po kami magpalitan ng gamit ni Bonbon. Ikaw, Bon, gusto mo ba ng laruan? Sapatos na lang po, tsaka bag. Huwag na po laruan. Ganun ba, mga anak? Yan nyo, mga anak. Pag siniwi natin sa pangangalakal si tatay, bibili natin yung gusto niyo agad. Alam nyo, mga anak, kung sa probinsya pa rin tayo nakatira, siguro mabibilang kayo at mariregaluhan kayo ng mga tito nyo ng mga gamit. Wala eh. Mas pinili ko kasi sa Maynila eh. Ang akala ko kasi, mas mapapaganda yung buhay natin dito. Bakit tay? May iba pa po ba tayong kamag-anak? Oo, mga anak. Meron po tayong dalawang kamag-anak sa probinsya. Yung tito-tita nyo. Ilang buwasan tayo ng Manila. Kasi mas pinili ko pa yung pagsapalaran eh. Ang buong akala ko kasi, mas mapapaganda yung buhay natin dito. Kasi maraming mga trabaho. Yun pala, hindi rin pala ganun kadali. Mahirap din pala. Kasi, lulubos na muna ako ng Manila. Kasama ko na muna yung dalawang bata. Hindi kasi sapat yung kinikita ni Kuya sa pagsasaka eh. Para matustusan yung mga pangailangan na rin dito. Ba't kailangan mo pang isama yung dalawang bata? Sino mag-aasikaso sa kanila doon? Huwag ka mag-alala, ate. Yung asawa ng kaibigan ko doon na sabihan sa akin na pwede ko rin silang iwan doon. May bakanting bahay doon sa kanila eh. Pwede doon sila makasikaso doon. Basta siguraduhin mo yung mga bata, Katulad yan, hindi mo naman ganun kakilala yung mga kasama mo doon. Mamaya kung anong mangyari sa kanila. Hindi po yun, ate. Ako po bahala. Kakilala ko naman po yung mga pag-iiwanan ko sa kanila eh. Kaya sigurado ako na mabuti yung kalagayan nila doon. Bigay mo na lang din sa amin ni Kuya yung address mo doon sa Maynila para kung sakaling magpasyal kami doon, mapuntahan ka namin, madalaw na rin namin yung mga bata. Sige po, ate. Ito po. Ito po yung address, ate. Sakaling dadalawin niyo po ako. Puntahan niyo lang po ako. Sige, pag dadalawin ka lang namin doon ni Kuya, pag nakaluwag-luwag. Huwag ka mag-alala, ate. Aalagaan ko po ng mabuti yung dalawang bata. Hindi ko po sila pababayaan. Alam mo naman, sa Maynila, maraming oportunidad ng trabaho. Tsaka malaki-laki yung sahod. Bibilang ko yung mga pangailangan nila. Sige, basta mag-iingat kayo doon, Deo. Sige po, ate. Hindi na boss namin. Yun na, Anak. Mag-ingat kayo. Sige po, ate. Basta po kami, te. Sige, ingat kayo Ano na? Tay, bumalik na lang po kaya tayo sa probinsya. Kahit mahirap po yung buhay, basta
magkasama po tayo nila tita. Yan nga, mga anak eh. Gusto ko na rin sana bumalik sa probinsya. Kaso nga lang, wala pa tayong sapat na pera para makauwi. Sa pang-araw-araw nga lang natin, nahihirapan na tayo eh. Sa pamasahe pa kaya, masyadong malaking pamasahe anak, di pa natin kaya eh. Pero hayaan nyo mga anak, dahil kagustuhan nyo umuwi ng probinsya, sisikapin ni tatay makakuha ng pera para makauwi tayo. Ate! Kuya! Mga anak! Sila yung tito-tita nyo, mga kapatid ko. Ate, oo nga po pala. Paano nyo po nalaman dito kami nakatira? Di ba bago ka umalis, may iniwang kang address sa amin ni Kuya. Kaya sinubukan namin puntahan, baka sakaling nandito ka pa rin nakatira. Ganun po ba? Buti po, nagutuntun nyo po kami agad dito. Nagtanong-tanong lang kami sa labasan, buti nga kilala ka dito. Ate, kuya, pasok po muna kayo. Pero Kuya, Pasensya na po kayo ate ha. Gusto lang po yung bahay namin. Di ba po kasi namin napapaayos eh. Simula nung lumipat kami. Hirap po kasi ng buhay dito eh. Ate, kuya, kumain na po ba kayo? oo, kumain na kami. Kayo ba, kumain na kayo ng mga bata? Opo ate, kumain na po kami. Nagsasabihin na po kasi namin yung tanghalian tsaka hapunan eh. Para po makatipid-tipid. Grabe naman yung sitwasyon na dito. Kuya, bigyan mo nga muna yung mga bata ng pambili ng merienda para makausap din natin si Deo. Bili mo na kayo merienda to. Deo, ano bang nangyari sa inyo? Akala ko pa naman maganda yung buhay niyo dito sa Maynila kasi nasa Maynila na kayo. Pero yung tinanungan namin doon, nangangalakal ka na lang daw para mabuhay mo yung mga anak mo. Totoo na ate. Simula nung lumipat kami dito, magkamag-anak ng kaibigan ko. Isang linggo lang, hindi na nagpakita. Bakit hindi ka nagsabi sa amin? Di sana bumalik na lang kayo sa probinsya, hindi na kayo nanatili dito sa Maynila. Tignan mo yung sitwasyon nyo dito, kawawa yung mga pamangkin namin dito. Hindi ko rin naman gusto ate. Kasi ang buong akala ko, may mga trabaho na kabang sa akin dito dahil sa kaibigan ko. Pero hindi na rin pala natuloy. Pero huwag kang mag-alala ate, kahit paano naman, hindi ko sila pinabayaan dalawa. Pinuwi pa rin sila kahit sa pangangalakal lang. Yan na nga ba yung sinabi ko sa'yo bago ka umalis sa probinsya eh. Huwag ka masyadong magtitiwala sa mga taong hindi mo kilala. Tignan mo ngayon yung nangyari sa inyo. Napakahirap ng buhay niyo dito. Mas maganda pa siguro, sumama na lang kayo sa amin ni Kuya sa probinsya. Isama mo na lang yung dalawang bata. Doon makakapag-aral sila ng maayos. Meron naman akong magandang trabaho eh. Kaya ko na sustentuhan yung pag-aaral nila. Oo nga po kuya eh. Kasi yun din po yung kagustuhan ni Bulit. Umuwi na lang kami ng probinsya. Para kahit paano, kasama-sama tayo. Tsaka, sobrang hirap na din po kasi ng sitwasyon namin dito eh. Wala kaming maayos na tirahan. Tsaka wala kang magandang trabaho. Tama yan. Pagdating ng mga bata, pag-asikasuhin mo na para makaalis na tayo agad. Kami nang bahala ni Kuya sa pamasahin. Sige po ate. Maraming salamat po ah. Naalala ko pa noon, ang liliit pa nila. Ito si Bunbun, kinakarga ko pa to. Pero ngayon, sobrang laki niya na. Oo nga, Edson eh. Lalaki Diba, na Kuya? nila. Kahit paano naman natin, si Maynila. Hindi naman sila pinabayaan eh. Kaya medyo okay pa rin yung paglaki nila. Okay nga, mukhang napalaki mo naman sila ng maayos. Nga pala, Bullet, Bunbun, ano nga palang gusto niyong matanggap ngayong Pasko? Bag na lang po tita para di na po ako manghiram kay Bonbon. Ikaw, Bon, anong gusto mo? Sapatos na lang po, tita. Kasi yung sapatos ni Kuya, di na po kasya sa akin. Sige. Wait lang, may surprise ako sa inyo. Sabi ko naman sa inyo, mga anak, mabait yung mga kamag-anak ko dito eh. Ito, oh. Tamang-tama, bumili ako ng bag. Oh, Uy, akin na lang to! Uy, akin Sa'yo to! talaga oh, yan. Bunbun. Ganito, Kuya. Oh, may mga laruan din dito. Para sa inyo yung dalawa. Sige na, mamili na kayo dyan. Hindi man naging maganda ang kapalaran namin sa Maynila, marami naman ako natutunan sa buhay na hindi mahalaga ang estado mo sa buhay para maging mabuting tao. Kapos man kami sa pera, usog naman ako sa pagmamahal ng dalawa kong mga anak. Wala man kami marangyang buhay, napalay ko pa din na maayos yung mga anak ko. Hindi ako nagsisisi na sila yung mga naging anak ko. At salamat kasi kahit gano'n ang nangyari sa amin sa Maynila, andito pa rin ang mga pamilya ko para suportahan at tanggapin kami. Wala na akong mahihingin sa taas ngayong Pasko kung di makita lang ng masaya ang pamilya ko. Sapat sa akin yung Panginoon.
isa po na yung magandang regalo sa aming pamilya. Maraming salamat po sa lahat, Ama.